Meron akong napaka-importanteng i-share sa inyo about sa Concentrix kung gusto nyo palang mag-apply or nagtatrabaho na kayo dyan. Ano yun? Panoorin nyo yung buong video guys kasi napaka-importante na. Ayun guys, meron akong first video about BPO sa first company ko sa Ubiquity. So, naka-work din ako sa Concentrix. Gusto ko rin i-share sa inyo yung experience ko simula nung una, yung mga interview, yung mga naaalala ko. Apply ako dito sa branch sa Bacolod. Una-una, 11 din nag-open yung kanilang office kung saan nag-a-apply. Yung office na yan is katabi nung hagdanan nung I-Corp paakyat. So, malapit lang yan. Tanungin nyo lang yung guard. At in fairness, yung guard guys, Englishero din. So, dapat aware kayo. Hindi ako aware. Kasi nagulat ako na Englishero din yung guard. So, minsan kasi yung English ko natatago eh. Yung English ko hindi lumalabas pag nagugulat ako or drained ako, yung ganon. So, ganda lang kasi guard pa lang Englishero na. Pagkapasok namin is parang meron guard na binigay sa amin ng maliit na papel at nilagay doon yung pangalan at applicant, yun, konting details about yourself. Pagkatapos nun guys, antay-antay na kami. Hindi ka naman mabuboard dun kasi meron namang tao at saka aircon naman, air condition na. So, ayun, nag-start na nga. Yung pinaka-importante dapat meron kayong email kasi magla-login kayo guys eh, sa kanilang computer. So, meron kayong email at alam niyo yung password. Hindi kayo dapat hindi niyo dapat malimutan yung password kasi diyan nag-a-update pag nagbe-break or lunch kasi yung pag-apply dyan guys is whole day. Gabi na talaga ako natapos, mga 6 PM. So, ayun, first is yung tinanong lang sa akin expected salary, ganun. So, yung sinabi ko lang naman is for 15 days, siguro 10K, ganun. Yung sinagot ko. Tapos, pagkatapos nun, intay-intay lang ako. Pinasa niya na yung aking resume. Naghintay na ako at sa labas, bumalik ako sa labas kasi ano ka lang for assessment, ko-call lang yung name mo for assessment. So, sa assessment, yung mga naaalala ko guys na hindi naman ako nahirapan masyado. Basta yung technique yan guys, pag nag-English kayo, lakasan nyo. Kasi minsan, naaano kayo nung mga katabi nyo kasi marami kayo, magkatabi kayo lahat. So, nag-English kayo, minsan nag-a-answer kayo ng assessment. So, yung technique dyan, lakasan nyo at iklaro nyo yung English nyo. Unang-una is, naaalala ko, fill in the blank. Yung mga correct words, pero English siya guys. So, ayun, nakaya ko naman. At saka yung naalala ko rin, mga naaalala ko lang guys yung sasabihin ko, pero hindi yan yung pattern talaga na sunod-sunod na nangyari. Yung naalala ko rin is meron picture na pinakita. Tapos, gagawan mo siya ng parang paragraph. So, yung akin, yung pinakita is parang playground. So, gagawan mo siya ng paragraph, guys. I-describe mo lang yung picture. Gagawan mo lang talaga ng paragraph. Diba? Ang dali. Ang dali lang talaga. So, huwag nyo nang palaliman pa yung pag-iisip kung anong gagawin nyo dyan. Basta, i-describe nyo lang. Gagawan nyo lang ng paragraph yung sure. At saka, maraming steps yan guys, pero yan lang yung naaalala ko sa mock call. Madali lang naman siya guys, kasi meron namang babasahin mo naman at ikaw yung makakaisip ng technique kung ano yung irarason mo dyan sa mock call. Pero ako hindi ko naman na perfect yung mock call kasi kahit na meron na akong experience sa call center kasi first time kong na-encounter yung ganong klase parang babasahin kasi hindi ganyan yung call flow namin. Yes, yung call flow. First time kong naano yung ganong call flow kasi iba yung call flow namin sa first kong BPO experience. Mag-take naman kayo guys ng break at saka mag-take naman kayo ng lunch. So, dapat meron kayong load. Tanyo yung update nila sa inyong email. Guys, pag nag-a-apply din kayo sa call center is dapat friendly rin kayo sa mga kasama yung nag-a-apply. Kasi yung iba dyan hindi first timer, makaka-give sila ng advice or tips sa inyo kung ano yung gagawin nyo para rin makapasa, ba diba? So, ayun, parang hindi nila ako gustong kasama. Pero, syempre wala akong choice kasi wala akong kasama. Gusto ko talaga is, meron ako nakakausap, nasi-share ko yung kaba ko sa kanila. Syempre kahit pangalawang call center in-applyan na yun nakin is syempre meron pa rin kaba guys. So ayun, yun lang yung tips ko sa mga
nag-a-apply, dapat maging friendly din kayo sa inyong mga kasama sa pag-a-apply. Pag nag-a-answer kayo sa assessment, huwag kayong mainip. Mag-concentrate kayo sa a-answeran nyo at huwag kayong ma-excite na ipasa o pasa agad or isubmit. I-ask nyo muna yung nagbabantay sa inyo kasi minsan hindi kayo nakakapasa kasi sinasubmit nyo na, so hindi pa yan pasado. I-ask nyo muna sa nag-a-assist sa inyo sa office. Ganyan din yung minsan parang atat ka, dapat kalma ka lang. Tapos, parang na-drain yung utak ko kasi parang gabi na nun. Nag-excuse ako kung gusto ko mag-CR para huminga. Pwede naman guys mag-CR, pwede kayo mag-excuse, basta bumalik lang kayo agad-agad. So ayan, kung palagay nyo parang nahihirapan na kayo, gusto nyo huminga muna sa labas, pwede naman kayong mag-excuse para mapaisipan nyo kung ano yung i-answer doon. Kung wala lang time limit guys, pero kung may time limit, huwag nyo na yung gawin. Fast forward, nakapasa na ako sa interview, sa ganun, sa pag-a-apply. So binigyan na ako sa start. So, ayun guys, nasa training na ako sa time na yan. Gusto ko rin namang ipagpatuloy sana yung aking training kasi yung training with pay yan guys eh. So, ayun, yung first na sahod ko siguro malapit sa 10K. Guys, umalis ako during training. So, dito na yung importante na part. Umalis ako, pero hindi ko na agad nabalik agad yung mga dapat kong ibalik sa company, tulad nung para maliit na USB worth 2K yun guys, so dapat ibalik agad yun pag aalis ka na or mag-resign ka. So natagalan pa yun sa akin guys, mga more than a week. So nagbayad pa ako nun guys. Meron akong pinrases para makuha ko yung SSS maternity ko. So, kailangan kong isettle yung mga dapat isettle sa previous job ko. So, sinettle ko talaga yun. So, nagbayad pa ako guys, mga 1.6. So, napaka-importante na ibalik nyo agad pag aalis kayo sa Concentrix. Sa Concentrix ko lang talaga nalaman yan. Di pwedeng tumagal sa inyo yung mga item, katulad ng mga headset, yung ganong parang USB na yun. Yun yung natagalan sa akin. So, ayun, nagbayad pa ako ng 1.6 para lang ma-process yung mga kailangang papeles ko para ma-process yung akong SSS. So, ayun, yun yung napaka-importante na part, guys. Dapat, ibalik nyo agad kung mag-aalis kayo o magre-risk emergency or something, merong nangyari sa inyo, ganon. I-process nyo agad, guys, kasi babayan talaga kayo sa meron yung final pay dapat na kanya na akala ko meron akong final pay, ako pala yung may babayaran dahil doon. Nasabihan na naman ako ng aming trainer, kaso nakampante ako na tapos ko na, nabalik ko na, pero hindi ko pa na delayed pa rin. So ayun guys, yan yung napaka-importante pag sa Concentrix. Yan lang guys yung maa-advise ko sa inyo para hindi na kayo magbayad sa ulit. At saka guys, yung aming account sa Concentrix is mahirap siya guys, hindi siya basta-basta kasi syempre yung aming sahod for a month is depende sa offer sa inyo. So akin malapit 20K kasi yung first 15 days ko is nabigay sa akin 9K plus. So ayun, yung training is great, nadidrain ako, sobrang pagod. Pero, sumasaya guys dahil, syempre sa mga kasama ko, ang aking advice lang is sana, yung mga nagtitrain o gustong mag-apply, enjoy nyo lang yung journey nyo sa training moment. Kahit anong moment yan guys, sa call center, enjoy nyo lang kasi sobrang saya. Nag-resign lang talaga ako kasi yun, nabuntis ako at maselan yung pagbubuntis ko guys. Sana meron kayong natutunan sa aking video. At saka mag-comment kayo below kung meron kayong tanong kasi sasagutin ko yan guys. Yung first na video ko about sa first time ko sa call center experience at tips, ilalagay ko dito sa comment section. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you sa next video.